Kaya ako si Miko, 22 years old. College student sa Maynila. Mahilig akong magpuyat. Minsan para sa school, pero kadalasan dahil sanay na akong gising kapag tahimik na ang lahat. Nung gabi na yon, galing ako sa dorm. Gutom at antok. Kaya naglakad ako papuntang 7-Eleven sa kanto ng Dimasalang at Espanya. Yun yung laging bukas, kahit madaling araw. Alas 2:05 ng umaga, walang masyadong tao sa kalsada. Maliban sa isang tricycle driver na natutulog sa gilid. Pagdating ko sa harap ng tindahan, napansin kong ang lamig sa paligid. Hindi ko alam kung dahil sa hangin o sa ilaw ng tindahan na parang mas maputla kaysa sa dati. Pero dahil gutom na gutom ako, hindi ko na pinansin. Pagpasok ko, tumunog yung maliit na bell sa pinto. Kling! Sabay bugso ng malamig na hangin galing sa loob. Paglingon ko sa paligid, may 3 customer. Isang babae sa may instant noodles section. Isang lalaki nakatayo sa harap ng ATM at isa pa sa bandang ref ng inumin. Tahimik law lahat. Mas tahimik pa kaysa sa normal na 3 AM. Kinuha ko yung usual kong pagkain. Sandwich, cup noodles at bottled water. Habang nagiinit ako ng tubig, napansin kong hindi gumagalaw yung babae sa may noodle section. Parang nakatayo lang. Hawak-hawak yung isang pack ng Lucky Me, pero hindi tinitignan. Tapos napansin ko rin yung lalaki sa ATM. Matagal na siyang nakatayo. Parang nagpipindot pero hindi nag-iiba yung ilaw sa screen. Siguro bagal ng internet, sabi ko sa sarili ko. Lumapit ako sa counter para magbayad. Yung cashier, babae, nakayuko habang nag-aayos ng resibo. Kaya sabi ko, "Miss, pakisingil po." Hindi siya sumagot. Hindi man lang gumalaw. Medyo nainis ako kasi antok na ako kaya nilapit ko pa. Paglapit ko, nakita kong nakababa pala yung buhok niya. Kaya hindi ko agad napansin. Pero nang sinilip ko yung mukha niya mula sa gilid, doon ako napatigil. Ang mata niya, nakadilat, pero wala siyang reaksyon. Parang nakatitig sa kawalan. Diretsong nakababa ang ulo, pero ang mga mata nakatingin pataas sa akin. Napaatras ako. "Miss," mahinang sabi. Wala. Hindi man lang gumalaw. Tinignan ko ulit yung paligid. Lahat sila nakapwesto lang sa kanilang lugar. Walang kumikilas. Walang tunog ng ref. Walang tugtog. Wala ring humalimyak na amoy ng tinapay. Parang naputol lahat ng tunog sa mundo. Kinabahan ako. Baka brownout glitch lang. Na-stuck sila o nagloko yung kuryente. Pero gumagana yung ilaw. Gumagana yung aircon. Ako lang ba yung hindi gumagalaw? Habang naglalakad pa atras, napansin ko may isa pang tao pala sa labas. Sa may glass wall. Isang lalaki naka-jacket, nakatalikod. Nakatingin siya sa loob, pero nakatigil din. Nang subukan kong lumapit sa pinto para lumabas, doon ko napansin na lahat sila humarap sa akin sabay-sabay. Yung babae sa noodles, yung lalaki sa ATM, at yung cashier. Dahan-dahan lang pero sabay-sabay silang liningon ako. Parang sabay inuutusan. Walang emosyon, walang tunog. Basta sabay lang silang liningon. At sa background ng salamin, nakita kong may isa pang reflection. Isang lalaki nakatayo mismo sa likod ko. Napatigil ako. Hindi ako agad liningon pero naramdaman kong may nakahumahawak sa hangin sa likod ko. Parang may malamig na presensyang dumaan sa bato ko. Sa salamin ng freezer malinaw kong nakita.
Isang lalaki, nakaitim, nakayuko, pero nakatingin sa akin gamit ang reflection. Nilingon ko bigla. Wala. Pero nang ibinalik ko yung tingin ko sa salamin, nandun pa rin siya. At ngayon, mas malapit. Hanablot ko yung bag ko at mabilis na tumakbo papunta sa pinto. Paglapit ko, hindi bumukas. Walang tunog ng bell. Walang automatic slide. Hinila ko ng paulit-ulit pero parang may humahawak mula sa loob. Sa peripheral vision ko nakita kong gumagalaw na yung mga tao sa loob. Mabagal, sabay-sabay, parang mga manika. Yung babae sa noodles, hinahawakan pa rin yung pack pero lumalapit sa akin. Yung cashier, dahan-dahang umaangat yung ulo. Nakatingin pa rin sa akin gamit yung mga mata niyang dilat na dilat. At yung lalaki sa ATM, lumakad ng patagilid. Parang nadulas pero hindi natutumba hanggang sa nakarating siya sa aisles malapit sa akin. Walang nagsasalita. Walang tunog ng sapatos. Walang kahit anong tunog. Daing maririnig mo lang ay yung mahinang malalim na paghinga ko. Bigla ako napahinto. Kasi napansin ko, wala akong naririnig sa sarili kong paghinga. Parang napuputol bago makarating sa tenga ko. Parang naubos ang tunog ng mundo. Nanginginig na yung kamay ko nang mapansin kong bukas yung pinto ng restroom sa dulo ng aisles. May ilaw sa loob, kumikislap-kislap. Wala na akong ibang mapagtataguan kaya tumakbo ako papunta ron at agad kong sinara yung pinto. Nagkulong ako. Sumandal ako sa dingding. Hingal na hingal ako. Ang lakas ng tibok ng dibdib ko pero kahit yun, hindi ko marinig. Lahat ng tunog parang nilamon ng paligid. Mga ilang segundo lang, may narinig akong tunog ng paa sa labas. 3. Tapos 4. Tapos parang may kumaluskos na plastic bag. May sumayad sa pinto. Mahinang 3. Tapos may mga boses. Mahina, pero sabay-sabay. Bakit ka pumasok? Hindi pa oras. Hindi mo dapat makita. Mahina lang pero galing sa iba't ibang boses. Yung babae, yung lalaki, pati yung cashier. Sabay-sabay silang nagsalita pero parang iisa lang ang tono. Walang emosyon. Walang galit. Wala ring lambing. Diretsyong tono lang parang nagbabasa ng script. Tapos kumalabog ang pinto. 1 beses, 2, 3, hanggang sa parang buong pader na yung naninginig. Napatakot ako. Hindi ko alam kung gaano katagal ako ron. Siguro 5 minuto lang pero pakiramdam ko 1 oras na. Tapos biglang huminto lahat. Tahimik ulit. Dahan-dahan kong binuksan yung pinto. Walang tao. Pero iba na yung ilaw sa loob ng tindahan. Mas dilim, mas dilaw parang ilaw ng kandila. At sa counter, may nakalapag na sandwich, cup noodles, at bottled water. Parehong-pareho ng binili ko. Lumapit ako ng dahan-dahan parang inaakit ng sariling mga paa. Nang mapansin ko yung resibo sa ibabaw, may oras. 2:15 a.m. July 4, 2018. Pero imposible. Kasi araw na yon, July 4, 2023. Tumakbo ako palabas. This time, bumukas yung pinto. Parang walang nangyari. Paglabas ko, ang daming sasakyan. Maingay, maliwanag na parang normal na umaga na. Nilingon ko yung 7-Eleven. Sarado. May tarp sa harap na
closed for renovation. Kinabukasan binalikan ko. Sabi ng guard ng katabing karinderya, "Matagal nang sarado yan, iho. 5 years na simula nang masunog." Sabi ko, "Hindi po. Pumasok ako kagabi. Bukas yung ilaw. May tao pa nga dun sa loob." Ngumiti lang yung guard. Sabay sabi, "Ay, yung mga tao ba? Oo, matagal na silang nandun. Na hindi lahat ng parokyanong bumabalik sa tindahan ay buhay pa. Pero sa susunod na kwento, hindi naman ang mga tao ang kakaiba, kung hindi ang mismong lugar. Isang branch ng 7-Eleven na dapat ay matagal nang sarado pero patuloy pa rin tumatanggap ng delivery." Ako po si Ronel, delivery rider ng isang logistics company. Madalas ako sa gabi naka-assign kasi mas kunti ang traffic at mas mabilis ang biyahe. Pero may isang delivery na hindi ko makakalimutan. Isang address na ilang beses ko nang napuntahan pero bawat balik parang mas lumalayo ako sa totoo. Noong una kong natanggap yung booking, normal lang. 7-Eleven daw sa May Molino, Bacoor. Late na noon, mga 11:45 PM at madalas ganitong oras mga branch pa ng convenience store ang bukas. Sinunod ko lang yung GPS, dumaan sa mga kalsadang halos walang ilaw, puro madidilim na bahay at mga nakaparadang tricycle. Pagdating ko sa 7-Eleven, medyo luma na yung signage pero bukas naman. May ilaw sa loob, may tao sa counter. Yung cashier, medyo payat, nakasalamin at parang antok na antok. Inabot ko yung brown box na may label na Stock Delivery 7-Eleven Molino Branch. Tahimik siya pero tinanggap niya. Sabi niya lang, "Pakilagay po sa likod sir, dyan sa storage." Sinunod ko naman pero pagpasok ko sa likod, napansin kong parang wala masyadong laman yung mga shelf. May mga lata ng sardinas at instant noodles pero mukhang expired na. Isa pa, sobrang lamig sa loob ng storage kahit wala naman akong nakitang aircon o freezer. Pagbalik ko sa counter, wala na yung cashier. Naiwan na lang yung resibo sa ibabaw ng mesa. Kinuha ko, pinirmahan, tapos umalis. Kinabukasan, dumating ulit sa system namin yung parehong address, parehong pangalan ng receiver, parehong branch. Medyo nagtaka ako pero baka daw may double order. Pagdating ko ulit doon, ganun na ganun pa rin yung tindahan. Pero may napansin akong kakaiba. Yung mga produkto sa shelf, iba na ang packaging. Parang mga lumang design ng 7-Eleven brand, yung tipong nakita mo pa ng 2010s. At yung cashier, parehong lalaki. Pero this time, parang mas maputla. Nakangiti lang, pero walang kibo. Sinabi ko, "Boss, pangalawang delivery ko na po to sa inyo ha, baka may error sa system." Ngumiti lang siya at sinabing, "Salamat po, matagal na naming hinihintay yan." Pagpasok ko ulit sa storage, mas madilim na ngayon. Parang wala na yung lamig dati, kundi amoy bulok na kahon at lumang tela. Pagbalik ko sa harap, wala na ulit yung kasir, pero may maririnig kang mahinang tunog ng scanner, yung beep 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 na parang may tinitingnan sa counter. Nang sumilip ako, walang tao, pero yung scanner gumagalaw mag-isa, nagbabip sa wala. Doon na ako kinalabutan. Iniwan ko yung sibo at umalis agad. Kinabukasan, tinawagan ako yung dispatch. "Ronel, bakit mo pinuntahan yung Molino branch? Hindi na yan operational, sirado na since pandemic." Natawa ako, akala ko tinutukso lang ako, pero nagpadala siya ng screenshot ng master list ng branches. Wala talaga dun yung Molino. "Eh sir, 2 beses na akong nag-deliver dun, may cashier pa." Sabi ko, "Imposible, nasunog yung lugar na yan 2021 pa. Lahat ng staff namatay. At yung pangalan ng receiver, parehong sa cashier na nakita ko." Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Yung posibilidad na pinagtitripan lang ako ng system o yung katotohanang nakakausap ko ang taong matagal nang patay. Kinausap ko yung mga kapwa kong rider sa hub. Sabi nila baka daw glitch lang sa app. Pero nang isa sa kanilang tingnan yung delivery record ko, sabi niya, "Pre, imposible to. Wala nang ganitong location sa map.
pero may timestamp po. Parang may signal talaga dun sa lugar. Nagtawanan sila pero ako hindi na natawa kasi hanggang ngayon nakikita ko pa rin sa app yung pending receipt confirmation as if hinihintay pa rin akong bumalik para kunin ng pirma. Mga 2 linggo ang lumipas, halos nakalimutan ko na yung nangyari. Pero isang gabi, nag-pop up ulit yung notification. Delivery assigned, 7-Eleven Molino Branch. Kinalibutan ako. Sinubukan kong i-decline pero nag-error. Parang pinilit akong tanggapin ng system. At parang may sariling isip yung motor ko. Bago ko pa ma-realize, nasa daan na ako papunta ron. Pagdating ko, ibang-iba na. Yung signage ng 7-Eleven. Faded na, halos wala ng ilaw. May mga damo na sa harap at sarado na yung pinto. Pero sa loob, may kumikislap na liwanag. Parang nanggagaling mismo sa counter. Tinawag ko, "Boss, delivery po!" Walang sumagot. Nilapit ko yung mukha ko sa salamin. Doon ko nakita. Sa loob ng tindahan, may nakatayong tao sa likod ng counter. Puting-puti ang mukha, parang nalusaw sa init. At yung mga mata, sunog, pero nakangiti. Sabay biglang umilaw ang buong tindahan. Lahat ng fluorescent light sabay-sabay nagbukas. Ang weird lang kasi, wala akong naramdaman na init. Wala rin akong naririnig na tunog ng generator. Tahimik lang. Sa sahig may nakakalat na mga lumang resibo. Lahat nakapangalan sa iisang tao. Ronel D. Santos. Ako yun. Naglagkad ako. Hindi ko alam kung bakit. Pag angat ko ng tingin, yung lalaking kasir nakatingin na sa akin. Pero hindi na siya nasa likod ng salamin. Nasa labas na siya. Nasa tapat ko na. Hindi ko na maramdaman kung paano ako nakatakbo, basta nagising na lang ako sa gilid ng kalsada. May dala pa rin akong brown box. Pero yung label, nabago na. Nakasaad doon, Return to sender, Molino Branch. Kinabukasan, tinry kong i-trace ulit yung address. Pero wala na talaga. Puro abo lang at kalawang ang natira. Parang matagal nang iniwan. At sa pader ng dating 7-Eleven, may nakasulat gamit ang marker. Salamat sa lahat ng delivery, Ronel. May mga lugar na tila hindi tuluyang nagsasara, kahit sa mga hindi na dapat bumabalik. Pero sa susunod na kwento, hindi na tindahan ang may sikreto, kundi ang mga bagay sa loob nito. Isang cashier ang nakapansin na sa CCTV may isang customer na palaging pumapasok pero kailanman hindi lumalabas. Story 3, Hindi Lumalabas. Ako po si Maris, taga 7-Eleven San Isidro Branch. Graveyard shift ako, alas 11 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Tahimik lang naman usually. Minsan may tambay, minsan delivery rider, pero kadalasan puro antok lang ang kalaban ko. Sa totoo lang, hindi ako madaling matakot. Sanay na ako sa mga multo-multo na ikinukwento ng mga crew kapag bagong bukas pa lang yung store. Pero itong nangyari, hindi ko na basta kinaya. Nagsimula siya isang Martes ng madaling araw. Mga 2:37 AM, may pumasok na lalaki. Naka-hoodie, may dalang sling bag. Hindi ko masyadong nakita ang mukha kasi medyo nakayuko siya. Bumili lang ng instant noodles at isang bote ng tubig, tapos dumiretso sa counter. Tahimik siya, hindi nagsasalita kahit nagtanong ako kung gusto niya ng resibo. Pag-abot ko ng sukli, kinuha lang niya tapos lumabas. Normal lang yung gabi, pero nung pag-check ko ng CCTV kinabukasan, kasi kailangan naming i-review tuwing end of shift, napansin kong wala sa footage yung part na lumabas siya ng pinto. Nakita sa camera na lumapit siya sa counter, nagbayad, kinuha yung sukli, pero pagkatapos nun, nawala na siya sa frame. Hindi rin nakita sa labas. Parang naglaho. Tinawag ko yung night guard namin, si Kuya Boy. "Kuya, tingnan mo to oh. Yung lalaking bumili kagabi hindi lumabas sa camera." Tinignan niya ng mabuti. Tapos sabi lang niya,
Baka nag-glitch lang yan. Minsan ganun talaga yung camera sa labas. Pero habang nagre-review kami, may isa pa akong napansin. Sa reflection ng glass door, makikita mo siya. Nakatayo pa rin sa loob ng tindahan, nakatalikod. Ang nakakatindig balahibo, habang tumatagal yung playback, lumalabo yung video. Pero yung anino niya, hindi nawawala. Kinabukasan, Wednesday shift. Bumalik ulit yung lalaki. Parehong-parehong suot, parehong hoodie, parehong sling bag, parehong binili. Sabay sabi niya, "Magkano ulit yung noodles?" Nangiti ako niyang pilit. "Pareho pa rin po, 39 pesos. Paglingon ko sandali para kunin yung resibo, pagharap ko, wala na siya. Hindi ko narinig na bumukas yung pinto, hindi rin tumunog yung bell. Pagtingin ko sa salamin sa tapat ng counter, kita ko pa rin yung refleksyon niya. Nakatayo, pero hindi ko na makita ang muka. Sinubukan kong huwag pansinin. Hanggang sa gabi ng Friday, may dumating na memo na may kailangan daw akong i-backup na CCTV footage kasi may nagrereklamo sa branch namin. Pag-check ko, yung reklamo pala galing sa customer na nagsasabing may lalaking palaging nakatayo sa loob ng tindahan kahit 10 oras na ng gabi. Ang sabi pa, parang hindi raw humihinga. Binuksan ko yung mga lumang file ng CCTV at doon ako mahalos hindi nakahinga. Sa bawat gabi ng recording, kahit walang pumapasok, nandoon siya. Minsan nasa aisle ng canned goods, minsan sa freezer section, pero laging pareho yung itsura. Naka-hoodie, may sling bag, nakayuko. At yung pinaka nakakakilabot, nandun siya kahit sa mga footage bago pa ako ma-assign sa branch na to. Pagkatapos ko mapanood yung CCTV, hindi na ako nakatulog buong araw. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero pakiramdam ko, minamasdan din ako ng lalaki habang pinapanood ko siya. Kada i-post ko yung video, parang mas malinaw ang anino niya, parang mas lumalapit sa camera. Sinubukan kong i-report sa area manager namin. Sabi ko, "Ma'am, baka may nagtatago sa store tuwing madaling araw. May makikita po sa CCTV." Pero sabi lang ng BIMA, "Maris, baka bug lang yung system. I-clear mo lang yung storage files." Sinunod ko, pero habang binubura ko yung mga video, biglang nag-flick yung screen. Lahat ng camera sabay-sabay nag-switch sa live feed. At sa lahat ng angle, nakikita ko siya. Nakatayo sa gitna ng store. Pero ako lang ang tao doon. Napaatras ako, tinakbo ko yung pintuan. Pero hindi bumukas yung automatic door. Kahit anong pindot ko, ayaw mag-react. Tumakbo ako sa counter. Sinubukan kong tumawag gamit ang landline. Walang dial tone. Sa CCTV monitor, nakita ko gumagalaw na yung lalaki. Dahan-dahan siyang lumalakad papunta sa aisle ng mga noodles. Nandun ako. Nandyan siya. Kinuha ko yung broom sa gilid, parang makakatulong yun. Pero habang palapit siya, napansin ko hindi sumasalamin sa sahig yung mga paa niya. Walang tunog kahit gumagalaw. At yung hangin, sobrang lamig. Parang may bukas na freezer kahit lahat sarado. Lumapit siya sa counter, doon ako nakatayo. Sabay kong narinig yung tunog ng beep 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 ng scanner, gumaganang mag-isa. Nang tumigil, bigla niyang tinaas ang ulo. Walang mukha, itim lang, parang sinusunog ng ilaw ng tindahan. Nagdilim lahat. Pagmulat ko, may mga tao na sa labas, mga pulis at staff ng umaga. Sabi nila, nakita raw nila akong nakatulala sa counter magdamag, hawak-hawak yung resibo. Pag-check nila sa CCTV, wala naman daw kakaibang nakita. Maliban sa isang bagay. Tuwing 2:00 ng umaga, may isang frame na biglang nag-a-appear. Nasa gitna ng store, may babaeng nakaupo sa sahig, nakatitig sa monitor. Naka-uniform ng cashier. At sa likod niya, may lalaking naka-hoodie, nakatingin lang. Hindi na ako bumalik sa branch na yun. Nilipat ako sa ibang store, sa umaga na lang. Pero minsan, tuwing 2:00, biglang nagpiplikir yung ilaw ng bagong branch ko. At may maririnig akong beep 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 ng scanner
kahit walang customer. At doon ko na lang pinapaalala sa sarili ko na may mga bumibili sa 7-Eleven na hindi kailangan lumabas. May mga nilalang na tila naiiwan sa mga CCTV, mga replay ng gabi na ayaw matapos. Pero sa susunod na kwento, hindi video ang ebidensya, kundi amoy. Isang tagabantay ng store ang nakaramdam ng mabahong amoy tuwing 3:00 ng umaga at unti-unting nadiskubre kung saan talaga nanggagaling. Ako po si Maris, taga 7-Eleven San Isidro branch. Graveyard shift ako, 11:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Tahimik lang naman usually. Minsan may tambay, minsan delivery rider, pero kadalasan puro antok lang ang kalaban ko. Sa totoo lang, hindi ako madaling matakot. Sanay na ako sa mga multo-multo na ikinokwento ng mga crew pag bagong bukas pa lang yung store. Pero itong nangyari, hindi ko na basta kinaya. Nagsimula siya isang Martes ng madaling araw. Mga 2:37 AM, may pumasok na lalaki, naka-hoodie, may dalang sling bag. Hindi ko masyadong nakita ang mukha kasi medyo nakayuko siya. Bumili lang ng instant noodles at isang bote ng tubig, tapos dumiretso sa counter. Tahimik siya, hindi nagsasalita kahit nagtanong ako kung gusto niya ng resibo. Pag-abot ko ng sukli, kinuha lang niya, tapos lumabas. Normal lang yung gabi, pero nung pag-check ko ng CCTV kinabukasan, kasi kailangan naming i-review tuwing end of shift, napansin kong wala sa footage yung part na lumabas siya ng pinto. Nakita sa camera na lumapit siya sa counter, nagbayad, kinuha yung sukli. Pero pagkatapos nun, nawala na siya sa frame. Hindi yun nakita sa labas, parang naglaho. Tinawag ko yung night guard namin, si Kuya Boy. "Kuya, tignan mo to oh. Yung lalaking bumili kagabi, hindi lumabas sa camera." Tinignan niya ng mabuti, tapos sabi lang niya, baka nag-glitch lang yan. Minsan ganun talaga yung camera sa labas." Pero habang nagre-review kami, may isa pa akong napansin. Sa reflection ng glass door, makikita mo siya. Nakatayo pa rin sa loob ng tindahan, nakatalikod. Ang nakakatindig balahibo, habang tumatagal yung playback, lumalabo yung video. Pero yung anino niya, hindi nawawala. Kinabukasan, Wednesday shift. Bumalik ulit yung lalaki. Parehong-pareho ng suot, parehong hoodie, parehong binili. Sabay sabi niya, "Magkano po ulit yung noodles?" Nangiti ako ng pilit. "Pareho pa rin po, 39 pesos. Paglingon ko sandali para kunin yung resibo. Pagharap ko, wala na siya. Hindi ko narinig na bumukas yung pinto, hindi rin tumunog yung bell. Pagtingin ko sa salamin sa tapat ng counter, kita ko pa rin yung refleksyon niya. Nakatayo, pero hindi ko na makita ang mukha. Sinubukan kong wag pansinin, hanggang sa gabi ng Friday, may dumating na memo. May kailangan daw akong i-back up na CCTV footage kasi may nagrereklamo sa branch namin. Pag-check ko, yung reklamo pala galing sa customer na nagsasabing may lalaking palaging nakatayo sa loob ng tindahan kahit 10 oras na ng gabi. Ang sabi pa, parang hindi raw humihinga. Binuksan ko yung mga lumang file ng CCTV at doon ako halos hindi nakakahinga. Sa bawat gabi ng recording, kahit walang pumapasok, nandun siya. Minsan nasa aisle ng canned goods, minsan sa freezer section. Pero laging pareho yung itsura. Naka-hoodie, may sling bag, nakayuko. At yung pinaka nakakakilabot, nandoon siya kahit sa mga footage bago pa ako ma-assign sa branch na to. Pagkatapos kong mapanood yung CCTV, hindi na ako nakatulog buong araw. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero pakiramdam ko, minamasdan din ako ng lalaki habang pinapanood ko siya. Kada i-post ko yung video,
parang mas malinaw ang anino niya, parang mas lumalapit sa camera. Sinubukan kong i-report sa area manager namin. Sabi ko, "Ma'am, baka may nagtatago sa store tuwing madaling araw. May makikita po sa CCTV." Pero sabi lang ng manager ko, "Maris, baka bug lang ng system. I-clear mo lang yung storage files." Sinunod ko. Pero habang binubura ko yung mga video, biglang nag-blink ang screen. Lahat ng camera sabay-sabay nag-switch sa live feed at sa lahat ng angle, nakikita ko siya. Nakatayo sa gitna ng store. Pero ako lang ang tao doon. Napaatras ako, tinakbo ko yung pintuan, pero hindi bumukas yung automatic door. Kahit anong pindit ko, ayaw mag-react. Tumakbo ako sa counter, sinubukan kong tumawag gamit yung landline. Walang dial tone. Sa CCTV monitor, nakita ko gumagalaw na yung lalaki. Dahan-dahan siyang lumalakad papunta sa aisle ng mga noodles. Nandun ako. Nandiyan siya. Kinuha ko yung broom sa gilid, parang makakatulong yun. Pero habang palapit siya, napansin kong hindi sumasalamin sa sahig yung mga paa niya. Walang tunog kahit gumagalaw. At yung hangin, sobrang lamig. Parang may bukas na freezer kahit lahat sarado. Lumapit siya sa counter. Doon ako nakatayo. Sabay kong narinig yung tunog ng beep 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 ng scanner. Gumagana mag-isa. Nang tumigil, bigla niyang tinaas yung ulo. Walang muka. Itim lang, parang sinusunog ng ilaw ng tindahan. Nagdilim lahat. Pagmulat ko, may mga tao na sa labas. Mga pulis at staff ng umaga. Sabi nila, nakita raw nila akong nakatulala sa counter magdamag, hawak-hawak yung resibo. Pag-check nila sa CCTV, wala naman daw kakaibang nakita. Maliban sa isang bagay. Tuwing 2:00 ng umaga, may isang frame na biglang nag-a-appear. Nasa gitna ng store, may babaeng nakaupo sa sahig, nakatitig sa monitor, naka-uniform ng cashier, at sa likod niya, may lalaking naka-hoodie, nakatingin lang. Hindi na ako bumalik sa branch na yon. Nilipat ako sa ibang store, sa umaga na lang. Pero minsan, tuwing 2:00, biglang nagpi-flicker yung ilaw ng bagong branch at may maririnig akong beep 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 ng scanner kahit walang customer. At doon ko na lang pinapaalala sa sarili ko, may bumibili sa 7-Eleven na hindi kailangang lumabas. Ako po si Mang Rolly, night guard sa 7-Eleven sa may Dasmariñas. 6 na taon na akong nagbabantay dito at masasabi ko halos lahat ng kakaibang tao nakita ko na. Pero yung mga nangyari nung 1 taon, ibang klase. Hanggang ngayon hindi ko alam kung bangungot lang o totoo talaga yung naranasan ko. Magsisimula lagi yung gabi ko mga 10:00. Routine lang, iikot sa paligid, i-check yung ilaw sa labas, tapos tatambay sa upuan sa gilid ng glass door. Tahimik lang dito, kahit highway, konti lang dumadaan pag 2 AM pataas. Pero mga bandang 3:00, nagsimula yung hindi ko maintindihan. May naaamoy akong mabahong hangin, parang nabubulok na karne, halong amoy kalawang at sigarilyo. Akala ko una, baka daga lang na namatay sa likod o basurahan. Sinilip ko yung likod ng store. Wala naman. Tiningnan ko rin yung storage area. Sarado, malinis. Pero habang papalapit sa ref section, mas lumalakas yung amoy. Sabi ko pa nga sa cashier, "Day, baka may nasira kayong ulam sa microwave nyo ha?" Tawa lang siya. "Wala naman po, Mang Rolly. Baka may patay na pusa sa labas." Pero paglabas ko, tahimik ang kalsada. Walang aso, walang pusa, walang kahit anong galaw. At ang pinakakakaiba, kahit mahina yung hangin, parang umiikot lang sa loob yung amoy. Hindi siya nawawala. Kinabukasan, pareho ulit.
Eksaktong 3:02 a.m. Sumisingaw na naman yung mabahong hangin. Sabay patay ng isang ilaw sa aisle ng mga tinapay. Akala ko nag-trip lang yung kuryente, pero nung i-check ko, naka-on pa rin yung switch. Doon ako unang nakaramdam ng kilabot. Kasi habang naglalakad ako papunta sa dulo ng aisle, may napansin akong basang marka sa sahig. Malit lang, parang mga patak ng tubig. Sinundan ko, pa-zigzag papunta sa ref section. At sa tapat ng freezer ng ice cream, tumigil yung marka. Pagtingin ko sa taas, may tumutulong likido sa kisame. Madilim yung tulo, hindi tubig, parang may halong itim. Sumilip ako gamit flashlight at doon ko nakita, parang may bagay na nakasuksok sa pagitan ng tiles sa kisame. Buhok, mahaba, basa. Pinatawag ko yung branch manager kinabukasan. Sabi ko, "Ma'am, baka may patay na daga o kung ano sa itaas kasi may amoy na at may tumutulo." Nagpadala siya ng maintenance. Pag-akyat nila, wala raw silang nakita. Malinis daw. Pero nang pagbaba nila, yung isa sa mga technician maputla. Sabi niya, "Sir, may sulat po sa gilid ng air duct." Tinanggal nila yung takip, tapos pinakita sa akin yung papel. Parang resibo ng 7-Eleven pero luma na at kupas. At nakasulat sa likod gamit lapis, "Huwag niyo kong kalimutan." Akala ko prank lang ng mga crew, pero kinagabihan, 3 a.m. ulit. Mas malakas na ngayon yung amoy. At nang tumingin ako sa glass door, may refleksyon akong nakita sa loob ng store. Isang babaeng nakayuko sa harap ng ref, hawak-hawak niyong buhok niya. Pero paglingon ko sa loob, walang tao. Kinabukasan, sinabi ko sa cashier, si Lainey, tungkol dun sa nakita kong refleksyon. Tawa lang siya lang una. "Ay naku Mang Rolly, baka napagod ka lang. Ating gabi na kasi, palagi ka pang nagkakape." Pero nang sumapit ulit ang 3:00, nag-iba ang mukha niya. Habang nagbi-beep siya ng mga item sa counter, bigla siyang napapatigil. "Kuya, naamoy mo?" Tumango lang ako. Yung amoy, sobrang tapang, parang nabubulok na laman. Kahit anong spray ng air freshener, hindi natatabunan. Sabay kong narinig yung tunog ng freezer. Tuk-tuk-tuk. Parang may kumakatok mula sa loob. Nilapitan ko ng dahan-dahan. Pagbukas ko ng pinto ng freezer, malamig nga, pero walang laman. Tumingin ako sa gilid at doon ko nakita yung plastic bag. Kulay itim, walang label, walang laman ng inventory sheet. "Baka delivery," sabi ni Lainey. Pero nung tinignan namin sa record, walang bagong delivery nung araw na yon. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin pero binuksan ko yung plastic bag. Pagkahiwa ko, sumingaw agad yung matinding amoy. At sa loob, may mga buhok. Basang-basa. At isang ID. 7-Eleven name tag. Nakalagay, Aileen Crew. Si Lainey napaatras. Si Aileen? Hindi ba siya yung naunang nag-resign last year? Tumango ako. Pero hindi ko nasabi sa kanya, si Aileen ang crew na huling nagbabantay sa branch bago ako ma-assign dito. At sa file records, ang dahilan ng kanyang pagkawala ay missing person. Kinabukasan nagpuntang pulis. Tinignan nila yung kisame, yung freezer, pati storage. Wala raw silang nakita. Kahit yung bag na nakita namin biglang nawala. Sabi ng isa, "Baka stress lang Manong, delikado kasi graveyard shift." Pero habang nagsasalita siya, napansin kong may dumikit sa botas niya. Maliit na hibla ng buhok. Basa. Hindi ko na pinansin. Tinapos ko lang yung shift ko. Umuwi ng walang imik. Lumipas ang 1 linggo. Bumalik ako sa trabaho at wala nang amoy,
Tahimik lahat. Pero isang gabi, habang nag-iikot ako sa labas, napansin kong bukas yung ref section. Walang tao sa loob, pero may liwanag sa sahig, parang reflection. Paglapit ko, nakita ko sa salamin. Isang babaeng nakaupo sa loob ng ref, basa ang buhok, nakangiti. At sa uniform niya, nakasabit pa rin yung name tag na Aileen. Hindi ko na tinapos yung shift. Nag-resign ako kinabukasan. Ngayon, turing dumadaan ako sa branch na yon, pinipilit kong huwag lumingon. Pero kahit sarado na ang tindahan, minsan naamoy ko pa rin yung bulok na amoy at naririnig yung tunog ng freezer na kumakatok tuwing 3:00 ng umaga. May mga amoy na hindi lang basta galing sa bulok na pagkain kundi alaala ng hindi pa natatapos. At kung may naaamoy sa tindahan, may naririnig din. Sa susunod na kwento, isang cashier ang nakarinig ng boses sa speaker ng store kahit matagal nang walang nakasaksak na mic. Ako si Ralph, night shift crew sa 7-Eleven sa may Commonwealth. Katapat lang ng isang maliit na gasolinahan at tabi ng tulay na madalas may aksidente. Hindi naman ako madaling matakot. Sanay na ako sa mga lasing, tambay at minsan mga snatcher na nagtatangkang pumasok. Pero yung nangyari isang gabi ng Oktubre 3, di ko makakalimutan kahit ilang taon pa ang lumipas. 12:00 na madaling araw, walang masyadong tao. Ang kasama ko lang si Len, isa pang cashier. Siya yung tahimik na tipo, laging may earphones kahit may kausap. Nung oras na yun, nag-aayos siya ng stock sa freezer habang ako naman ay nagwawalis sa harap. Tahimik lang, maliban sa hum ng aircon at patak ng ulan sa labas. Bigla kong napansin sa salamin, may gumagalaw sa labas ng store. Akala ko una, reflection lang ng kotse. Pero walang dumadaan, wala ring headlights. Tapos, parang may anino, mabilis, parang tumatakbo. Hindi tao yung galaw, para siyang dumudulas sa hangin, pero may porma. Parang lalaki pero sobrang payat. Len, sabi ko, may tao ba sa labas? Sumilip siya tapos napakunot noo. Wala naman. Kaya pinabayaan ko na lang, baka guni-guni ko lang dahil antok na. Pero nang bumalik ako sa counter, napansin ko sa CCTV monitor, may isang frame kung saan may itim na hugis sa harap ng pinto. Nakaharap sa loob pero walang mukha. Tumingin ako sa labas, wala. Pagbalik ko sa screen, wala na rin yung shadow. Sabi ni Len, "Ralph, wag mo nga akong takutin. Baka yung reflection mo lang yan." Pero hindi. Sigurado akong hindi ko reflection. Mga 10 minuto lang ang lumipas. Biglang bumukas ang pinto. Nag-ring yung sensor. "Welcome to 7-Eleven," sabi ng auto voice. Pero walang pumasok. Lumamig bigla yung hangin sa loob. Yung malamig na parang may nagyayelo sa balat mo. Si Len natahimik. "Ralph, nakalock ba yung pinto?" "Hindi pa, pero isarado mo na." Agad kong nilapitan yung pinto, pero nang hawakan ko yung handle, parang may kumalabit sa braso ko. Paglingon ko, wala. Tumingin ako ulit sa salamin. Doon ko siya nakita. Isang itim na anino nakatayo sa tapat ng glass pero nasa loob na ng store. Pagkakita ko sa salamin, nanigas ako. Hindi tao yung nakikita ko. Anino siya, pero hindi siya flat sa sahig o sa dingding. Para siyang usok na may hugis, nakatayo sa gitna ng aisle, dahan-dahang lumalapit sa counter. "Len!" Hindi ko'y matuloy sabi ko. Nanginginig yung boses ko. Si Len napatingi sa direksyon ng coffee machine. "Ralph, may nakikita ka rin ba?" Hindi ko na sinagot kasi pareho kaming nakatingin sa iisang lugar, sa pagitan ng shelves ng mga noodles at snacks kung saan yung anino dumadaan na parang may sariling buhay.
Ang tahimik ng buong 7-Eleven. Wala kang maririnig kundi yung buzz ng ilaw sa kisame. Tapos biglang may nahulog na lata mula sa shelf. Klang! Ralph, baka daga lang yan. Pero bago pa niya matapos sabihin yon, pumatay ang kalahati ng mga ilaw. Tumakbo kami sa counter, pinindot ko agad yung breaker pero ayaw umilaw lahat. Tanging ilaw lang sa harap ng CCTV monitor ang bukas. Doon namin nakita. Yung shadow ngayon ay nakataya sa harap ng pinto ng freezer at kahit wala siyang muka, parang nakatingin siya direkta sa amin. Napaatras si Len. Ano yan, Ralph? Tao ba yan? Umiling ako. Hindi ko alam kung anong sagot ang tama. Tapos biglang nag-flicker yung monitor. Isang frame. Wala. Next frame. Nasa likod na namin. Narinig ko yung mga chimes ng pinto. Ding, ding, ding. Paulit-ulit. Parang may lumalabas at pumapasok pero walang dumadaan. Sa salamin, nakikita ko yung mga reflections ng taong wala naman. Tumatakbo kami palabas. Pero pagdating namin sa labas, ang pintuan ng 7-Eleven ay nakasara mula sa loob. Wala kaming maalala kung paano kami nakalabas. Ang sunod na natatandaan ko, umaga na at may mga pulis sa harap ng store. Bukas ang pinto. At sabi nila, may natagpo ang lalaki sa loob. Nakahandusay sa may aisle ng snacks. Walang ID, walang cellphone. Parang galing sa ulan pero tuyong-tuyo ang sahig. Ang mas nakakakilabot pa, nung pinakita nila sa amin yung CCTV footage, wala kaming dalawang nilen sa loob. Isang tao lang ang nandoon. Yung lalaki na anino lang ang itsura sa kamera. Pagkatapos nun, nag-resign kaming pareho. At ilang buwan matapos yon, yung 7-Eleven sa Commonwealth na yon, nasunog ng walang malinaw na dahilan. Minsan, kapag dumadaan ako doon, kahit wala na ang tindahan, naririnig ko pa rin yung ding ng pinto at malamig na hangin na parang galing sa loob. Parang may nagbubukas pa rin ang 7-Eleven sa oras na wala na dapat tao. Pagkakita ko sa salamin, nanigas ako. Hindi tao yung nakikita ko. Anino siya, pero hindi siya flat sa sahig o sa dingding. Para siyang usok na may hugis, nakatayo sa gitna ng aisle, dahan-dahang lumalapit sa counter. Len! Hindi ko'y matuloy sabi ko. Nanginginig yung boses ko. Si Len, napatingin sa direksyon ng coffee machine. Ralph, may nakikita ka rin ba? Hindi ko na sinagot kasi pareho kaming nakatingin sa iisang lugar sa pagitan ng shelves ng mga noodles at snacks kung saan yung anino dumadaan na parang may sariling buhay. Ang tahimik ng buong 7-Eleven. Wala kang maririnig kundi yung buzz ng ilaw sa kisame. Tapos biglang may nahulog na lata mula sa shelf. Klang! Ralph, baka daga lang yan. Pero bago pa niya matapos sa vision yun, pumatay ang kalahati ng mga ilaw. Tumakbo kami sa counter. Pinindot ko agad yung breaker pero ayaw umilaw lahat. Tanging ilaw lang sa harap ng CCTV monitor ang bukas. Doon namin nakita. Yung shadow ngayon ay nakatayo sa harap ng pinto at kahit wala siyang muka, parang nakatingin sa direkta sa amin. Napaatras si Len. Ano yan, Ralph? Tao ba yan? Umiling ako. Hindi ko alam kung anong sagot ang tama. Tapos biglang nag-flicker yung monitor. Wala. Next frame. Nasa likod na namin. Narinig ko yung mga ding nung pinto. Ding, ding, ding. Paulit-ulit. Parang may lumalabas at pumapasok pero walang dumadaan. Nakita ko sa salamin yung mga reflections ng taong wala naman. Tumatakbo kami palabas pero pagdating namin sa labas, ang pintuan ng 7-Eleven ay nakasara na mula sa loob. Wala kaming maalala kung paano kami nakalabas. Ang sunod na natatandaan ko, umaga na at may mga pulis sa harap ng store. Bukas ang pinto at sabi nila may natagpo ang lalaki sa loob. Nakahandusay sa may aisle ng snacks. Walang ID, walang cellphone. Parang galing sa ulan pero tuyong-tuyo ang sahig. Ang mas nakakakilabot pa, nung pinakita nila sa amin yung CCTV footage, wala kaming dalawang nilen sa loob. Isang tao lang ang nandoon, yung lalaki na anino lang ang itsura sa kamera.
Pagkatapos nun, nag-resign kaming pareho. At ilang buwan matapos yon, yung 7-Eleven sa Commonwealth na yon, nasunog ng walang malinaw na dahilan. Minsan, kapag dumadaan ako doon, kahit wala na ang tindahan, naririnig ko pa rin yung ding ng pinto at malamig na hangin na parang galing sa loob. Parang may nagbubukas pa rin ng 7-Eleven sa oras na wala na dapat tao. Pagkakita ko sa salamin, nanigas ako. Hindi tao yung nakikita ko. Anino siya, pero hindi siya flat sa sahig o sa dingding. Para siyang usok na may hugis, nakatayo sa gitna ng aisle, dahan-dahang lumalapit sa counter. Len, hindi ko'y matuloy sabi ko. Nanginginig yung boses ko. Si Len, napatingin sa direksyon niyang coffee machine. Ralph, may nakikita ka rin ba? Hindi ko na sinagot kasi pareho kaming nakatingin sa iisang lugar sa pagitan ng shelves ng mga noodles at snacks kung saan yung anino dumadaan na parang may sariling buhay. Ang tahimik ng buong 7-Eleven, wala kang maririnig kundi yung buzz ng ilaw sa kisame. Tapos biglang may nahulog na lata mula sa shelf. Clang! Ralph, baka daga lang yan. Pero bago pa niya matapos sabihin yon, pumatay ang kalahati ng mga ilaw. Tumakbo kami sa counter. Pinindot ko agad yung breaker pero ayaw umilaw lahat. Tanging ilaw lang sa harap ng CCTV monitor ang bukas. Doon namin nakita. Yung shadow ngayon ay nakatayo sa harap ng pinto ng freezer. At kahit wala siyang muka, parang nakatingin sa direkta sa amin. Napaatras si Len. Ano yan, Ralph? Tao ba yan? Umiling ako. Hindi ko alam kung anong sagot ang tama. Tapos, biglang nag-flicker yung monitor. Wala. Next frame. Nasa likod na namin. Narinig ko yung mga chimes ng pinto. Ding ding ding. Paulit-ulit. Parang may lumalabas at pumapasok. Pero walang dumadaan. Sa salamin, nakikita ko yung mga reflections ng taong wala naman. Ako si Mang Edong, janitor sa 7-Eleven sa May Marulas, Valenzuela. Hindi ako regular staff. Tinatawag lang ako tuwing madaling araw para maglinis kasi yung regular crew daw takot magstay after 2 a.m. Ang shift ko alas 3 hanggang alas 5 lang ng umaga. Walang tao sa oras na yon kaya tahimik at mabilis ako matapos. Sanay na ako sa katahimikan pero may mga gabing parang may kakaiba sa hangin. Yung tipong parang may nakatingin kahit wala kang kasama. Nung una akala ko imagination ko lang yon. Hanggang sa isang Martes ng madaling araw. Pagpasok ko may kakaibang amoy. Parang luma na pagkain na nabubulok pero bagong linis lang daw ayon sa staff na naka-duty kanina. Pagbuka ko ng map bucket, napansin kong may itim na mantsa sa sahig malapit sa chiller ng mga inumin. May itim na parang langis pero kapag tinignan mo sa ilalim ng ilaw, kumikintab at gumagalaw. Pinunasan ko, akala ko natanggal. Pero paglingon ko, bumalik sa dating pwesto. Siguro basa lang, sabi ko sa sarili ko. Pinagpatuloy ko ang pagwawalis. Pero habang nililinis ko yung aisle ng canned goods, may nahulog na lata. Hindi siya gumulong. Tumayo lang sa gitna ng sahig. Napakunotno ako. Tumingin ako sa paligid, baka may pusa o daga. Wala. Pero sa ilalim ng shelf, may nakita akong sapatos. Hindi pang customer. Luma, maalikabok, itim. Tapos unti-unting lumabas ang isang paa. Napaatras ako. Miss, sir, maintenance lang po ako ha. Walang sumagot pero narinig ko yung tunog ng paglalakad. Tik, tik, tik. Papunta sa likod ng store. Hinabol ko ng tingin pero wala namang pintuan sa direksyong pinuntahan ng anino. Pagbukas ko yung pinto papunta sa stockroom, malamig. Mas malamig kaysa sa freezer. At sa sahig, may mga markang basa ng paa. Pero pabalik, mula sa loob, palabas. Ang hindi ko maintindihan, ako ang unang pumasok sa store ng gabing yon. Tumingin ako sa wall clock, 2:59 a.m.
Nung tumunog ang unang tick ng orasan sa 3:00, lahat ng ilaw sa loob ng store sabay-sabay pumutitap at sa loob ng ilang segundo ng dilim, may boses na bumubulong. Hindi pa tapos maglinis. Pagkarinig ko ng boses, hinto ako. Hindi ko alam kung guni-guni lang yon, pero malinaw yung sinabing hindi pa tapos maglinis. Boses ng babae, mahina pero malinaw, parang galing sa ilalim ng sahig. Walang tao dito, sabi ko sa sarili ko, pilit na pinatatag yung boses ko. Kunuha ko yung flashlight ko, binuksan at sinundan yung mga basang yapak. Dumaan yung mga marka papunta sa may chiller ng inumin tapos nawala. Parang natuyo bigla, pero pag amat ko ng tingin, nasa harap ko na yung salamin ng chiller. At doon, may reflection ng babaeng nakatayo sa likod ko. Naka-uniform siya ng 7-Eleven pero luma. Yung style ng damit na hindi na ginagamit ngayon. Wala siyang muka. Parang pinunasan ng tubig yung parte ng ulo niya sa reflection kaya blanco lang. Biglang tumunog yung automatic chime ng pinto. Ding! Napalingon ako. Pero sarado ang pinto. Pagbalik ko sa salamin, wala na yung babae. Lumapit ako sa counter para sana tawagan yung supervisor. Habang dinadayaw ko, may napansin akong kakaiba. Yung mga produkto sa shelf, isa-isang tumatagilid. Parang may hangin na umiikot sa loob pero walang bukas na pinto, walang ventilador. Tapos isa-isa, nahulog lahat ng bote ng tubig. Sabay-sabay. Nagkalat sa sahig, basag lahat. At sa gitna ng mga basag na bote, may isang pirasong ID na lumulutang sa tubig. Pinulot ko. Basang-basa. Nakalagay, Maria Liza Santos, Service Crew. Sa ilalim ng pangalan, may faded na petsa, 2014. Hindi ko siya kilala. Pero pagtingin ko sa salamin ng counter, siya yung babaeng nakatayo sa likod ko kanina. Mabilis akong lumabas. Hindi ko na pinatay yung ilaw, hindi ko nadala yung mga gamit ko. Paglabas ko, nagtanong pa yung tricycle driver sa labas. Boss, bakit pawis na kumis ka? Wala pa yung ibang staff. Kinabukasan, tinawagan ako ng manager. Galit, bakit daw naiwang bukas ang ilaw at nakakalat ang mga bote? Sabi ko, may nangyari kasi kagabi, baka may nanloob. Sabi niya, imposible. Wala kang kasama at yung branch na yan, dati nang may kwento. Tinanong ko kung anong kwento. Sabi niya, may babaeng crew na nalunod sa likod ng chiller noong 2014. Sumublag daw yung water line at hindi siya agad na iligtas. Simula nun, may mga janitor daw na nagre-resign tuwing makakarinig ng boses na nagsasabing hindi pa tapos maglinis. At simula nun, tuwing dadaan ako sa 7-Eleven na yon, napapansin ko kahit wala ng janitor na naka-duty, may tunog pa rin ng mop na dumudulas sa sahig kapag 3:00 ng umaga. Hindi lang mga customer o crew ang nakakakita ng kakaiba sa 7-Eleven, pati mga guard na nagbabantay magdamag. Sa susunod na kwento, isang security guard naman ang nagsabing may mga taong pumapasok sa store na hindi nakikita sa reflection ng salamin at mas lalong hindi nakikita sa CCTV. Ang kwentong ito, ang tinatawag naming mga mukha sa salamin. Ako si Kuya Rodel, security guard ng 7-Eleven sa may Rizal Avenue. Tapat lang ng lumang apartment building na halos walang nakatira. Mag-isa lang ako sa shift ko mula 11 p.m. hanggang 7 a.m. Tahimik lang dapat, pero sa tagal ko sa trabahong to, alam ko na agad kung kailan iba ang gabi. Madalas kong sinasabihan ng mga bagong staff, huwag kayong matitig masyado sa salamin ng ref kapag 12:00 na. Kasi minsan, may mga mukha kayong makikita na hindi nyo naman kilala. Isang gabi, kasabay ng ulan. Mahina lang, pero tuloy-tuloy. Wala masyadong bumibili, kaya nagkakape lang ako sa labas. Nakita ko sa loob, si Joy, cashier namin, nag-aayos ng mga resibo.
Nakangiti pa nga siya sa salamin, parang may kausap. Pero wala naman siyang kausap sa likod ng counter. Pagpasok ko, tinanong ko siya. Joy, may kausap ka? Ha? Wala naman kuya. Akala ko nga may pumasok kanina, nakita ko sa salamin eh. Napatingin ako sa salamin ng chiller. At doon, may mukha. Nakamiti. Pero hindi mukha ni Joy at hindi rin ako. Mukha ng bata. Puti ang mata at sobrang lapit sa salamin. Halos dikit na yung ilong. Napaatras ako. Paglingon ko sa likod ng ref, wala naman. Pagtingin ko ulit, wala na rin sa salamin. Pinilit kong itawa. Baka pagod lang ako. Pero nung mag-ikot ako bandang 12:30, may narinig akong tuk-tuk-tuk. Parang may kumakatok sa glass ng ref. Wala naman tao. Nakatutok pa nga yung CCTV doon. Binuksan ko yung monitor. Sa screen, kita yung aisle ng inumin. Tahimik, walang tao. Pero sa aktwal kong tingin sa loob ng store, may batang nakatayo. Nakatalikod pero basa yung buhog. Akala ko anak ng customer, kaya nilapitan ko. Boy, nasa magulang mo? Sabi ko. Walang sagot. At nang lumapit ako pa ng konti, dumaan siya sa salamin ng ref. Literal na dumaan. Parang usok na pumasok sa loob. Napaatras ako, tumakbo palabas. Tinawag ko si Joy. Pagbalik namin pareho, wala na yung bata. Pero yung mga bote ng tubig sa loob ng chiller nakatumba lahat sabay-sabay. Kinabukasan, panitingnan ko yung CCTV footage. Nakita ko yung sarili kong nakatayo sa harap ng ref, parang may kinakausap. Pero sa camera, mag-isa lang ako. Walang bata, walang kahit sino. At doon ko unang napansin, sa gilid ng frame, habang umiikot yung camera, sa refleksyon ng salamin ng counter, may 3 mukha na nakatingin sa akin. Isa lang ang bata, yung 2 matanda. Simula nung gabing yun, hindi na ako mapalagay tuwing tinitingnan ko yung mga salamin sa store. Kahit umaga parang may mga bakas ng kamay sa loob ng chiller pero wala naman pumapasok doon bukod sa staff. Sabi ng iba daw baka moisture lang pero bakit hugis kamay ng bata ang marka? Lumipas ang ilang araw. Normal ulit ang lahat pero tuwing uulan sa gabi, parang bumabalik yung presensya. Minsan habang nagro-roving ako, mapapansin ko yung mga bote ng tubig nakaayos sa loob ng ref pero biglang magkakapalit ng pwesto paglingon ulit. Nung isang Sabadong gabi, may dumating na 2 estudyante bumili ng kape. Tahimik silang 2 pero paglapit sa counter, sabi nung isa, "Kuya, ang creepy ng display nyo may bata pa talaga." Napakunot noo ako. "Ha? Anong bata?" "Yung nasa ref Sabay tuo niya sa chiller ng tubig. Pagtingin ko, wala naman. Pero sa salamin ng pinto ng chiller, may marka ng kamay. Parang kakalapat lang, basa pa. Nakabahan na yung mga estudyante, tumakbo palabas. Ako naman, nilapitan ko yung ref. Pinunasan ko yung salamin. Pagpunas ko, may naaninag akong anino sa loob at bago pa ako makalayo, kumalabog yung pintuan na parang may malakas na sumipa sa loob. Napaatras ako, muntik na ako madulas. Sa loob, may nakita akong bula-bula ng tubig sa halig at sa ibabaw ng ref, nakaukit ang salitang salamin. Hindi ko alam kung paano nyo nagawa nyon kasi hindi metal yung ibabaw nun, plastic lang. Sinara ko lahat ng ilaw at lumabas ako nang hinginig pa. Tinawagan ko yung manager ko. Sinabi kong may kakaibang nangyayari. Ang sabi lang niya, "Kuya Rodel, huwag ka na lang tumingin sa salamin kung gabi. May dating crew kasi na..." Doon natagpo ang nakatulala. "Anong crew, ma'am?" Tanong ko. Sabi niya, si Lisa, 2014 pa. Sa Valenzuela branch dapat siya naka-assign pero minsan sinabi niyang mas gusto raw niya rito sa Rizal branch.
kasi mas tahimik daw ang salamin dito. Hindi ko na siya tinanong ulit, pero mula nung gabing yon, tuwing gabi, nilalagyan ko ng karton ang harap ng mga chiller para hindi ko na makita ang loob. At kahit sarado na ang tindahan, minsan may maririnig pa rin akong mga tawa ng bata galing sa likod ng salamin. Parang tinatawanan ako dahil ako na lang ang ayaw tumingin. Hanggang ngayon, pagdadaanan ko ang branch na yon, kahit sarado na, yung mga salamin nakasara. May mga aninong gumagalaw sa loob. At minsan, pag tinitidam mo ng matagal, ikaw na mismo ang nawawala sa refleksyon. May mga bagay na ayaw nating marinig, lalo kung ang tunog ay galing sa mga gamit na patay na dapat. Sa susunod na kwento, isang crew naman ang makakarinig ng boses mula sa intercom kahit matagal na daw nakapatay ang linya. Ako si Lara, night shift crew sa isang 7-Eleven sa may probinsya. 3 lang kami sa shift. Ako sa counter, si Kuya Ron sa stockroom at si Jessa sa floor. Tahimik lang dapat ang duty namin, pero nitong mga nakaraang linggo may kakaibang nangyayari tuwing bandang 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Laging tumatawag ang telepono ng tindahan. Walang pangalan, walang numero. Pag sinagot mo, puro static lang ang maririnig mo. Pero minsan, may boses, mahina, parang babae. Hindi mo maintindihan kung anong sinasabi. Una naming inisip, prank lang to. Pero isang gabi, habang nag-i-inventory ako sa likod, narinig ko ulit na tumunog ang phone. Sumagot si Jessa. Pagbalik niya sa counter, maputla siya, parang galing sa iyak. Lara, yung tumawag, pangalan mo raw sinabi. Nakibahan ako. Baka may kakilala lang na nagjujog, tanong ko. Umiling siya. Hindi, sabi niya. Lara, huwag kang lalabas mamaya. Tapos click. Nagtawanan kami ng una. Pilit pinapakalma ang sarili. Pero habang tumatagal, napansin namin na tuwing may tumatawag, laging may kakaibang nangyayari. Napupundi ang ilaw, bumubukas mag-isa ang ref, o minsan may biglang lilitaw na anino sa CCTV. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa counter, tumunog ulit ang telepono. Pero hindi ako agad sumagot. Nakatitig lang ako. Manlalamig ang kamay ko. Paglapit ni Kuya Ron, sabi niya, "Sige niya, sagutin mo. Ako bahala kung may nangaasar." Dahan-dahan kong kinuha ang telepono. "Hello." Tahimik. Static lang. Pero maya-maya, may boses na sumingit. Mahina, pero malinaw. "Lara, lumingon ka." Pagtingin ko sa salamin sa harap ng counter, may nakatayong babae sa likod ko. Basang-basa ang buhok. Nakangiti. Napaatras ako. Halos mabitawan ko ang telepono. Paglingon ko sa likod, wala naman. Wala talagang tao roon. Pero ang sahig kung saan dapat siya nakatayo, basa, may mga bakas ng paa papunta sa stockroom. "Kuya Ron!" Sigaw ko, nanginginig ang boses. Walang sumagot. Tahimik ang buong tindahan, maliban sa tunog ng aircon at mahinang ungong ng mga ref. Tinawag ko si Jessa, pero hindi rin siya lumabas mula sa storage area. Kinuha ko ang map, kunwari ay lilinisin ko lang. Pero ang totoo, gusto kong sundan kung saan patungo yung mga basang yapak, hanggang sa nakita ko, tumigil ito sa mismong harap ng pinto ng stockroom. Naroon ang phone sa dingding, yung isa pa naming linya, at tumatawag ulit ito. Hinayaan ko muna, pero ang hindi ko inaasahan, habang tumutunog yung phone, sumasabay ding umiilaw yung mga ref. Sabay-sabay, parang sinisindi ng kung sino. Sa bawat pag-ring, isang ref ang bubukas. Hanggang sa lahat ng ref, bukas na. Umiihip ang malamig na hangin. At sa gitna ng hangin, may boses na bumubulong. "Lara,
Huwag kang lalabas. Huwag kang lalabas. Napatakbo ako sa labas ng stockroom. Pero pagtingin ko sa counter, si Jessa, nakatayo doon. Hawak ang telepono. Ba't mo iniwan? Tanong niya. Pero paglapit ko, napansin kong wala siyang anino sa ilalim ng ilaw. Nanigas ako. Jessa? Ngumiti siya. Mabagal. Parang pilit. Hindi ka nakinig, sabi niya. Sabay inabot ang telepono sa akin. Pagdikit ko sa tenga ko, may narinig akong tinig. Ako rin. Lara, huwag kang lalabas. Sabay naputol ang tawag at namatay lahat ng ilaw. Nang bumalik ang kuryente matapos ang ilang segundo, wala na si Jessa. Nakita ko na lang ang apron niya, basa ng tubig, nakapatong sa counter. Kinabukasan, dumating yung umagang shift. Tinignan nila ang CCTV para makita kung anong nangyari. Pero sa footage, ako lang ang nakikita. Mag-isa, nagsasalita sa hangin, hawak ang telepono na hindi naman tumutunog. At sa dulo ng video, bago ako lumabas ng tindahan, bigla akong napahinto. Tumingin sa camera at ngumiti. Hindi ko yun maaalala. Pero mula noon, tuwing 2:00 ng madaling araw, tumutunog pa rin daw ang telepono ng branch na yon. At sa kabilang linya, may babaeng boses na mahina lang ang sinasabing, "Huwag kang lalabas." Kung nagustuhan ninyo ang mga kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Marami pa tayong mga lihim na ikukwento, mga karanasang totoo at mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Ako si Sir Ramon Reyes at ito ang Pinoy Horror Stories Creepypasta. Hanggang sa susunod na gabi, manatiling gising.